Typhoon missile system mga kapatid na kinakatakutan ng China sa unang pagkakataon ay pinaputok mga tol dito sa Balikatan at gamit ang Tomahawk missile. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Mula rito sa Tacloban, ang target sa Nueva Ecija. Ganun kalayo mga kapatid, no? Pinaputok sa Balikatan 2026 itong Tomahawk missile gamit ang Typhoon mid-range capability ng US. Ito madalas laman ng balita itong Typhoon na to dahil ito yung tinututulan ng China na namamalagi dito sa Pilipinas at sinasabi nilang ibalik na daw ng Pilipinas sa Amerika. So pag-usapan natin itong balita mula rito sa PTV Philippines mga kapatid, samahan ninyo ako. Sa iba pang balita, pinaputok sa unang pagkakataon ang Typhoon Missile System o mid-range capability ng Estados Unidos na nakadeploy sa Pilipinas. Umabot sa mahigit 600 kilometro ang naging target. 600 Yan ang ulat ni kilometer. Patrick De Jesus. Mula Tacloban hanggang Nueva Ecija. No, ito nakalagay dito mula Tacloban, nasa pool ang target sa Nueva Ecija bilang bahagi ng Balikatan 2026. Ganong kalayo mga tol. Bahagyang nagliwanag ang kalangitan ng Tacloban City Airport pasado alas 12 ng madaling araw ngayong Martes, kung saan pinaputok ang Tomahawk land attack missile gamit ang Typhoon missile system o mid-range capability ng US Army. Sa pool. Sa isa pang video na ipinost sa social media ni Philippine Army Training Command Commander Major General Michael Lohico, makikitang nasa pool ng missile ang target na nasa Laur, Nueva Ecija, 1:33 ng madaling araw o matapos ang higit isang oras. Isang oras ang nilakbay mga tol. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bahagi ito ng Balikatan Exercises 2026. Mula Tacloban City, tinatayang higit sa 600 kilometro ang air distance patungo sa Laur, Nueva Ecija. So ibig sabihin dumaan to sa maraming isla, maraming kabayanan mga tol. Mula rito sa Tacloban, Leyte, bumiyahe yung Tomahawk missile na yon papuntang Laur, Nueva Ecija. 670 kilometers ang layo niya. Biniyahe niya ng isang oras lang mga tol. No? So 670 kilometers per hour ang bilis niya. Kung mapapansin, probably you might ask why Tacloban? Because during the survey, it is the place that we can start with na doon i-launch, tapos passing through eastern seaboard and going inside the eastern part of northern Luzon and towards Port Magsaysay. The weapon system that were used was the Typhoon, the medium-range capable missile, armed with Tomahawk missile, designed to at least attack a land-based target which is around 805 to 1,500 kilometers. Naalala ninyo, di ba? Ito'y tinututulan nga ng bansang China na namamalagi dito sa Pilipinas itong typhoon na to. Sinasabi nga nila na hindi daw tumutupad sa pangako ang Pilipinas kasi sabi gagamitin lang daw to sa pagsasanay. Bakit hindi pa rin binabalik? Hindi pa naman tapos yung mga pagsasanay. Diba? Taon-taon naman nagkakaroon ng mga pagsasanay. So nandirito lang yan. Katulad ngayon, ginamit siya sa Balikatan 2026. At for the first time daw mga kapatid, no, ay pinaputok itong Typhoon missile na to. Sabi nga gano'n ni General Bronner sa isang interview niya sa isang radio na binatikos din ng napakaraming Pilipino. Diba? Kapag pinaputok daw itong Typhoon missile na to, is kayang umabot sa mainland China. Meaning, ang sinasabi niya lang naman doon mga tol, kung ano yung range, kung ano yung layo na kayang abutin nitong Typhoon missile na to. Hindi naman sinabing gagamitin talaga to para patamaan ng China eh. Ganun lang daw kalayo yung pwede niyang maabot, no?
2024 nang dumating sa Pilipinas ang Typhoon missile system ng Estados Unidos para sa balikatan. Pero ito ang kauna-unahang beses na pinaputok ang kagamitan sa isang live fire exercises. First time. Naging katuwang naman sa pagsasanay ang mga Pilipinong sundalo. May personal tayo ng Philippine Army doon sa mismong launcher, sa shooters, and also at the command and control center in order for them to access yung the technical know-how on how it is being conducted from target acquisition, let's say from finding the target, fixing it, tracking it, and deciding and up to the engagement. Inalmahan ng ilang progresibong grupo ang naturang pagsasanay Ayan na. kung saan ayon sa Koalisyong Makabayan, ang Tomahawk missile ay ang kaparehong armas na ginamit ng US para bombahin ang mga civilian infrastructure sa Iran at Gaza. Ito hindi ko maintindihan mga kapatid eh. Sabing gano'n, tignan ko lang din kung susubukan nating intindihin. Kayo intindihin nyo rin The entire Philippines becomes a playground for imperialist interest while the safety of Filipinos is compromised. These Tomahawk missiles are the same weapons being used to bomb civilian infrastructure and kill civilians in Iran and Gaza. Etong Tomahawk missile na to, pagpalagay na natin, sabihin na nga natin na ito yung kaparehong missile na ginagamit mga kapatid, no, para patamaan itong sinasabi nilang civilian infrastructure and kill civilians in Iran and Gaza. Anong pinagkaiba niyan sa mga barel na ginagamit mismo ng mga pulis at ginagamit mismo ng mga kriminal? 'Di ba? Pwede bang sabihin natin sa mga pulis, bakit kayo gumagamit ng mga barel? Yung mga barel na yan ang mga ginagamit din ng kriminal para pumatay ng mga sibilyan. Dapat di kayo gumagamit ng mga barel. 'Di ba? Kasi mga tol, etong Tomahawk missile na to is tool. Tool yan. Gagamitan yan. Armas. 'Di ba? Yan ay very neutral. Pwede mong gamitin para ipagtanggol ang iyong sarili, ipagtanggol ang iyong bansa, o pwede mong gamitin para manakop ka ng iba, para pumuntirya ka ng mga civilian. 'Di ba? Ang pinakaano diyan mga tol, yung gumagawa nun, yung isip, yung mind ng mga gumagawa nun. Like for example, tulad nga sinabi ko sa barel, 'di ba? Yung barel parang neutral din yan mga tol. Pwedeng gamitin ng pulis para ipagtanggol yung mga naaapi o kaya para ipatupad ang batas, o pwedeng gamitin din ng mga kriminal para gumawa ng masama. Pwede ba nating sabihin sa mga pulis, dapat di kayo gumagamit ng mga baril? Kasi yung mga baril na ginagamit ninyo, yan din yung mga mismong mga baril na ginagamit din ng mga kriminal. Imagine that mga tol. Pwede ba nating sabihin sa mga sundalo natin yan, bakit kayo gumagamit nitong mga Tomahawk missiles na to? Yan yung same weapons being used to bomb civilians infrastructure and kill civilians in Iran and Gaza. Tanong, same person ba yung nag-launch? 'Di ba? Same kaisipan ba yung nag-launch? Kung etong mga Tomahawk missile na to ay gagamitin naman natin para depensahan ng ating bansa, anong mali dun? O sige nga, try nyong intindihin. No? Sige, tuloy natin. At ngayon ay nagiging playground umano ang Pilipinas. Inaasahan na raw ng AFP ang mga ganitong reaksyon. This is the appropriate time for us O pwede mo ring sabihin sa nanay mo, Nay, bakit ka gumagamit ng kutsilyo paghiwa ng mga pagkain natin? Yung kutsilyo na yan din mismo yung mga kutsilyong ginagamit ng mga killer. Pwede mo bang sabihin sa nanay mo, Nay, gamitin mo na lang yung ibang panghiwa dyan, basta wag kutsilyo, kasi yung mga kutsilyo, ganyan din yung ginagamit ng mga killer. Diba? Ay, naku po. to get the technology, the technical know-how on how to conduct lalo na yung advanced capabilities such as the missile system. We are in the future magkakaroon na tayo ng mga technologies to address threats. So ang ating partner nation, an allied nation, is katuwang natin sa pag-acquire ng knowledge. Muli ring iginiit ng AFP na ang mga isinasagawa nilang pagsasanay ay hindi nakatuon sa isang partikular na bansa. Tama. Dahil matagal na ring tinututulan ng China ang deployment ng Typhoon missile system sa Pilipinas. Yes.
Patrick De Jesus. O di ba, halimbawa na lang yung mga weapons ng China. O weapons ng China for example. Di ba nauulat nga rin na yan din yung ibang ginagamit ng Iran. Di ba? Ginagamit din ng Iran para puntiryahin yung kanilang mga kalaban. Minsan may mga nadadamay din na civilian. O, di ba? Kasi mga kapatid, etong mga weapons na yan, ulitin ko lang yan ay armas, yan ay kagamitan ng mga sundalo. Di ba? So kung ito'y ginagamit ng grupo na to para kumitil ng mga sibilyan o gamitin nila para bombahin kung sino man yung gusto nilang bombahin. Tayo naman mga tol, hindi naman natin to ilo-launch para patamaan din ng mga sibilyan. Kumbaga ito'y nandiyan lang yan. Ginagamit sa exercises at sana hindi magamit sa aktwal. Yun lang naman yung hiling natin eh. Mabuting handa pero hindi natin dapat hilingin na etong mga ganitong klaseng missile gagamitin na talaga natin sa aktwal. Ibig sabihin nun napapalaban na yung bansa natin. 'Di ba? So anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at syempre mag-follow ka na rin dito sa ating FB page kung bago ka pa lamang dito. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.